Isa nga ho malakas na palakpak para ho sa Panginoon. Hindi po, bago tayo maupo, katulad ng lagi natin ginagawa, mag-declare ho tayo kamay sa dibdib. Sunod ho kayo sa akin, the rest of my life will be the best of my life. Isa pa ho, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi po sa tatlong tao, pinagpala ka na ni Lord. Come on, pakisabi po sa tatlong tao, pinagpala ka na ni Lord. Yan po, isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Sige po, hanap po kayo na upuan. Meron ho bang first timer dito? Ngayon lang ho kayo nakarating sa simbahan. First time nyo ho na napunta sa simbahan pong ito. Kung meron po, pwede po kayong tumayo. Gusto lang ho namin kayo welcome. Ayun si ate, magandang umaga po. Pagpalain ho kayo ng Panginoon. Welcome po sa Bethel Global Outreach. Bago tayo magsimula, wini-welcome po muna si Kuya Alvin. Si Kuya Alvin, maestre. Tayo ka bro. Yung iba hindi ka nakikilala. Si Kuya Alvin po, maestre. Bro, magandang umaga. Natutuwa kami, nakita ka namin. So, galing po siya ng Dubai. So, diretso na ho tayo. Simulan ko po itong topic natin, ano ba yung bagay na nagpapasaya sa'yo? Tanong mo nga sa katabi mo, ano ba yung bagay na nagpapasaya sa'yo? O mga bagay na nagpapasaya sa'yo? O pwedeng magpasaya sa'yo? Pakitanong nga yung katabi mo, ano ba yung bagay na nagpapasaya sa'yo? O pwedeng magpasaya sa'yo? Nakapakilabas na, what makes you happy? Yung iba, minamahal ko, siguro eto. Next slide, Nak. Next slide. Relationship o jowa. Sabi nga po sa natin. Iba siguro, yun po yung pakiramdam nila, yun po yung magpapasaya sa kanila. So, not bad, natural lang ho yan. Tao po tayo. Siguro yung iba, eto naman. Masaya sila kung magkakaroon neto. Sa maraming anak, wag na ho kayo matuwa dyan. Ibigay nyo lang ho sa iba yan. Please. Yung sa mga isa, sa wala pa, para ho sa inyo yan. Pwede naman, minamahal ko, etong pwede magpasaya sa'yo. Magkakaiba tayo pwede ito po. Sinong sasaya ka pag may promotion? Yung iba, tuwan-tuwa pag napopromote. Yung iba, naghahangad na ma-promote. Pwede rin naman, minamahal ko, eto, pwede magpasaya sa'yo kung nag-work ka. Next slide, Nak. O, di ba? May ilang naramdaman ka agad. Si Alicia po, hindi naman nag-work yan dito sa church, pero masaya sa salary increase. Kasi po, para kay Monching yun. Pwede naman, dito ka sasaya, o pwedeng magpasaya ng buhay mo to. Tingnan nun natin to kasunod. Yun, Sino tayo nag-pray ka ng bahay hanggang ngayon? Actually, nang kami magsama ni Mami, ang dami naming pre-request, ito lang hindi natutupad. Binigyan na kami ng sasakyan, binigyan na kami ng maraming bagay, ito hindi pa namin ito nakukuha. Hindi yan. Yung isa. Pwede rin naman, minamahal ko, bagong sasakyan. Marami dito sumaya nakaraan, merong mga sasakyan na, amen? Nakakatuwa, pinagpapala tayo ng Panginoon. Pwede rin naman, at malamang sa lahat, ito. Yung mga plastic wag na kayong sumigaw. Lahat po tayo, pag tinignan mo, eto, sigurado. Yan, pastor. Yan, walang kaduda-duda. Yan ang pwedeng magpasaya. Bakit? Kasi pag meron ako niyan, lahat ng nauna kaya kong bilhin. Amen? Actually, minamahal ko, ang desire talaga ng Lord, bigyan tayo ng kasiyahan. Yan ang passion ng Lord yan. Sabi ng Lord, I have come that they may have life and have it to the full. Tanungin mo si Lord, Lord, gusto mo ba akong umasenso? 101% gusto na Lord umasenso ka. That's the passion of God, minamahal ko. Tuwan-tuwa ang Lord pag sumasagana buhay mo. Natutuwa ang Diyos. Bakit po? Pangalan niya ang nakataya sa buhay mo. May kausap po ako? Kaya po gusto ng Panginoon na talaga magtagumpay ho tayo. Ngayon po, sinimulan ko yung topic natin, ano ba yung bagay na magpapasaya sa'yo? Pero ibahin naman natin ngayon. Dahil ako naniniwala ko, marami rito binigyan na ho ng bahay, binigyan na ho ng mga jowa na matino, Marami nang binigyan dito ng tinatawag na promotion, increase ng salary, meron binigyan rito ng sasakyan, Natutuwa ang Diyos doon. Pero this morning, pag-usapan natin yung kasunod na slide. Pakibasa, 1, 2, 3, basa.
tayo po, lahat tayo minais upang tayo po ay maging masaya. Pero sa umagang ito, mga minamahal, it is rarely na pag-usapan, ano ba yung bagay na magpapasaya sa langit? Tingin ka sa akin, yung langit, gustong-gusto kang pasayahin. Pero ang tanong, naisip mo ba, bilang isang anak ng Diyos, kung ano ba yung pwede magpasaya sa kalangitan? So pag-usapan ho natin ito. At alam nyo, abang inaaral po namin ito, nakita ko po, ikaw lamang po at ako ang may kakayanang pasahin ng langit. Ulitin ko po ito. Yung lamang pong mga anak ng Diyos ang may kakayanan na pasayahin ang kalangitan. At we are blessed, mga minamahal ko. Pwede pala po ang buhay natin, pwede magbigay ng kasiyahan sa langit. No? Ng kagalakan sa kalangitan. Pwede ho pala yun. At yun po dapat ang goal ng life natin. Dapat ito po yung ultimate goal ng buhay natin. Hindi lang ho tayo sumaya, bagkus pasayahin ho natin yung ating amang nasa langit na nagbibigay ng kasiyahan sa atin na walang sawa. Hindi mo napansin, kahit ng panahon nagpapasaway tayo, binibless ka pa rin ng Panginoon? Hindi kang kakaraba dapat, pinopromote ka ng Lord. Pero wala ka narinig sa Panginoon. Walang kondemnasyon. Alam, gusto ko kasi ng Panginoon sumagana ka. Gusto ng Lord sumaya ka. Pero sana this morning, isipin naman natin, ano ba yung bagay na pwedeng magbigay ng kasiyahan sa ating tatay o sa Diyos natin? Handa na ho ba kayo doon? Pakisabi nga sa katabi mo, handa ka na ba ron? So pag-usapan natin, mga minamahal ko, pag-usapan natin, text natin, makikita natin sa Luke chapter 15, verse 1 to 10. Ito po yung text natin, mga minamahal ko. Lucas chapter 15, verses 1 to 10. So pag-usapan natin, ito po yung kwento, maraming maniningil ng buwis, at ang iba pang mga itinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa Kanya. Si Kristo po nakakatuwa, pag ito po ay nagtuturo, kadalasan, yung mga makasalanan, yung mga publikano, yung mga hostess, yung mga manginginom, yan po yung mga tao na lumalapit ho sa Kanya. Bakit po? Kasi si Kristo po, pag lumalapag sa lugar, yung mga tao, hindi sila karamdam ng kondemnasyon. Nasa kabila na sila'y makasalanan, feel at home sila sa Panginoon. Na alam nila, hindi sila kinukonsente, pero hindi sila nakaranas na husgahan man lang ng ating pong Panginoon. Preaching, ang daming tao makasalanan na nasa paligid. May grupo naman ng tao, kaya naman nagreklamo ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Ito naman po yung mga tao na tinatawag na self-righteous, na ang tingin nila sa sarili nila, sila po ay banal, sila po ay karapat-dapat, sila po yung mga tao na kung saan, minamahal ko, na dapat respetuhin ang mga tao. They are the Pharisees and the teachers of the law. Itong mga tao na ito, minamahal ko, sabi ng ganoon, sila po ay nagreklamo, at ang nireklamo nila yung kabilang grupo ng mga tao makasalanan. No, ang sabi nila, mga minamahal ko, sinabi nila, ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Kasi po itong mga Pariseo, mga minamahal ko, ito po yung mga tao na mga judgmental. Hindi po sila sumasama sa mga taong makasalanan. Sila po hindi sumasama sa mga tao na kung saan, mga minamahal ko, na hindi po sumusunod sa Panginoon. Kaya tingin sa akin, pag noon naging makasalanan ka, hindi ka ho tatanggapin sa tinatawag na templo. Try to imagine, papasok ka ho ng church, no ho? Yung mga tao, titignan ka mula ulo hanggang paa. Sino rito nakaranas ka ng ganon? Yung pagpasok mo sa church, inuri ka, tingnan yung paa mo, ulo mo, tuhod mo, lahat, no ho? Pati ingron mo ata, tingnan. No, parang ang sinisiyasat, tinitingnan ka. Naranasan ko ho dati yan eh. No ho? Kasi, tingin sa akin, ang mga nasa mundo, mataas ang expectation yan. Iba tingin nila sa atin. Ang tingin nila sa atin, hindi nagkakasala. Ang tingin nila sa atin, mga banal. Kaya nga po pag sumablay ka, sasabihin, oh, kala ko born again ka. Ganun po kataas sa expectation. Naalala ko, atin ako na isang pananambahan, simbang gabi. Papasok ko sa church, pagdating ko sa church, nakakatuwa yung congregation, kasi pag tungtong ko doon, lahat sila tiningnan ako. Mulo-ulo hanggang paa. Inuri ako. Ano pakiramdam mo? Hindi ka nababalik. Parang ganito sila. Ito yung mga Pariseo. At alam nyo ba, maraming Pariseo minsan sa simbahan? Pero walang ganyan dito. Hindi yan yung katabi mo. Ganon marami. Alam mo, maraming simbahan na hindi mahalaga sa kanila ang tao. Hindi mahalaga ang kaluluwa sa kanila. Kaya pag may pumasok na kaluluwa, hindi ho nila pinapansin.
Wala silang pakialam sa mga tao po na yan. Para po silang mga Pariseo at mga Saduceo, mga tagapagturo ng kautusan. At sila po ay nagreklamo, itong grupo po nito, sabi na, kinikritisize si Jesus. Pambira, ang lagi niyang kasama, pare, puro makasalanan. Pare, mga mangingino, mga hostess, no, yung mga publikano, no. Bakit gano'n, no? Kumakain sa kasama itong mga tao na ito. And then nagkwento si Jesus. Nagkwento po siya in response doon po sa kanilang murmuring. Tingnan nun natin kasunod. Sabi ganoon, kaya't kwinentuhan sila ni Jesus, kung kayo ay may 100 tupa at nawalang isa, anong gagawin ninyo? Hindi ba't iiwan ninyo ang 99 sa pastulan? At hahanapin ang nawawala hanggang sa makita ninyo. At kapag nakita na ninyo, masaya ninyo itong papasanin, pauwi. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko ang nawawala kong tupa. At sinabi ni Jesus, gayon din sa langit. Masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Sinundan niyo pa na isang kwento. Halimbawa naman, may isang babaeng may 10 salaping pilak at nawalang isa. Hindi ba't sisindihan niya ang ilaw, wawalisin ang bahay, at hahanapin mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa makita niya ito. Pagkatapos, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko ang nawawala kong salapi. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang masaya ang maanghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ano po ba ang tibok ng puso ng Diyos? What is the heartbeat of heaven? No? Pag-usapan nun natin, mga minamahal ko, the heartbeat of heaven. So dito po, mga minamahal ko, makikita ho natin, no, ang nagbibigay ng kaligayahan sa Diyos ay ang kaluluwa. Pakisabi nga ho, kaluluwa. Kanina ho sumamba tayo sa Panginoon, I believe natuwa po siya kasi we honor Him, no? Pinasalamatan natin ng Lord, kinikilalahan natin siya sa ating pong mga buhay. Pero po may ibang level ng joy na pwedeng ma-receive ng Diyos sa pamamagitan lamang po ng mga anak ng Diyos. Hindi po ito kayang ibigay ng unbeliever. Ang pwedeng magbigay nito, yung mga taong nanalig kay Kristo. Dito po, mga minamahal ko, binibigyan po ng diin ang kahalagahan ng kaluluwa. Actually po, pag inaral mo po ito, pag tinignan mo po ito, sabi nga ng mga minamahal ko, balikan ko lang po yung text natin. Sabi niya, dito po, pagkatapos tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong salapi. At sinabi niya, ganun din sa langit. Masayang masaya ang maanghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. So ibig sabihin, mga minamahal ko, pag merong isang kaluluwa na nagbalik loob sa Lord, nagkakaroon po ng kagalakan na matindi sa kalangitan. At sa verse 7, sinabi ni Jesus, ganun din sa langit. Masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Malino ho, mga minamahal ko. Ang mahalaga sa Diyos, ang nagpapasaya sa Panginoon ay ang mga kaluluwa ng mga taong makasalanan na nagsisi po sa kanilang mga kasalanan. May kausap po ako. So ibig sabihin, tingin sa akin, may level ng worship. As we worship our God, natutuwa siya. Pero pambira, iba ho pag may taong nagsisisi. Sabi ho ng Biblia, nagkakaroon po ng atmosphere ng kaligayahan sa kalangitan. Nagkakaroon po ng kaligayahan sa presensya ng mga anghel. Hindi po sinabi na pag nag-worship po tayo, nakakaranas ng ganito. Inilarawan po rito, mga minamahal ko, pag may isang taong makasalanan na nagsisi ng kanyang kasalanan, nakabalik po sa Panginoon, there is joy in heaven. No? Yung atmosphere nagsishift, mga minamahal ko. Nagkakaroon ng matinding kagalakan sa kalangitan. One thing na sambahin natin siya. Another thing, mga minamahal ko, na bigyan natin siya ng bagay na magpapasaya sa puso niya. Ano po yon? Pakisabi nga po, kaluluwa. Alam po ba, mga minamahal ko, na maligtas ka, natuwa ang kalangitan?
Nung naligtas ako, natuwa ang kalangitan. Nung naligtas tayo, pare-pares natuwa ang kalangitan. Dahil ito yung sinasabi ng salita ho ng Panginoon. So pag-usapan natin mga minamahal ko, what is the heartbeat of heaven? Ano po ba yung puso ho ng Panginoon? So tingnan ho natin, tatlong bagay lang po ito. What is the heartbeat of heaven? Number one, mga minamahal ko, na heartbeat ng kalangitan, yung pagmamalasakit sa nawawala. Yung concern, yung compassion, mga minamahal ko, sa mga taong nawawala, sa mga taong makasalanan, sa mga tao na nasadlak ang buhay, sa mga tao na hindi niya alam na kailangan niya ang Diyos, sa mga tao na kung saan lublob sa kasalanan. Ito po, mga minamahal ko, yung pagmamalasakit sa mga nawawala. Kaya po ang ganda naglarawan po ang Panginoon. Tingnan niyo po, yung mga Pariseyo, hindi ho nila nakita yung value ng tao. Pero si Kristo, mga minamahal ko, pinakita sa kanila what is the value of those men. Na napakalaga sa harapan ng Panginoon na sukat mong magkwento para maintindihan ho nila na ang tao ay mahalaga sa Diyos. Alam niyo po ang aking pong panalangin, itong simbahan na ito, magkaroon po tayo ng pusong mahabagin. Puso na nagmamalasakit sa kapwa ho natin, mga minamahal ko. Alam niyo po, nakita ko po itong simbahan ito, kung paano tayong pinagpala. Bilang pastor niyo na magsimula po ito, nakita ko po ang dami ng umasenso rito, ang dami na ho nagtagumpay ang buhay dito. Pero ang isang kinalulungkot ko, wala na ho yung puso natin na para pasayahin ho yung kalangitan. Yung po yung nawala sa atin, mga minamahal ko. And I pray, pagkatapos po ng isang buwang series po na ito about tinatawag na evangelism, bumalik po nawa yung desire natin to give God glory. Tingin sa akin, iba ho yung nag-worship ka, natutuwa ang Diyos na dalawa kayo. Pero iba ho yung magdadala ka ng tao makasalanan, dadali mo sa harapan ng Panginoon, ipapakilala mo kay Kristo, iba pong level ng joy po yun. Iba pong level ng worship, ibang level ng praise, mga minamahal ko, na pwede natin. Ito nakakatuwa. Dito hindi kailangan na magaling. Ang kailangan lamang po rito, mga minamahal ko, compassion. Pakisabi nga po, compassion. Puso na mahabagin, puso na kung saan, mga minamahal ko, pag nakakita ng mga taong nangangailangan, namumupo yung puso nila, mga minamahal ko. Kapatid, ang pag-ibig po ng Panginoon, hindi lamang po ito sa crowd, especially personal. Yung 99 iniwan po ng Panginoon na ang layunin po, hanapin po isang taong nawawala. Ganun po kahalaga ang kaluluwa. Actually, habang pinag-aaralan ko po ito, kanina tuwa ko sa Panginoon, tignan niyo po ito, nagsimula po ito na si Kristo po sila po'y lumikha ng tao. Nakupo po siya sa trono at alam mo ng Panginoon magkakasala ang mga tao. Nag-usap-usap ang Ama, Anak, Espiritu Santo. Alam nila magkakasala ang tao. Pero sabi ng Panginoon, kailangan ng redemption. Kailangan may mamatay para sa kanila. And Jesus voluntarily, sinabi niya, Ama, ako po. Mula po doon sa trono, mga minamahal ko, siya po ay nagkatawang tao, mga minamahal ko. At siya po matigil sa akin, ito pong Diyos na ito, na hindi po nakakaranas ng tinatawag ng nararanasan po ng mga tao. Ito po yung naranasan po ng Diyos nang siya po yung magkatawang tao. At hindi lang po yung mga minamahal ko sa tinding compassion ng Lord, He died para ho sa atin. Namatay siya para sa atin. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, nung panahon tayo makasalanan pa, hindi nung pamait ka, doon siya namatay para sa'yo. Yung panahon na hindi ka karapat-dapat, nung panahon hindi ako karapat-dapat, nung panahon wala pang karapat-dapat, Jesus died for our sin. Imagine mo, iwanan mo yung kalangitan, iwanan mo trono mo, iwanan mo kaluwalhatian mo. Bakit? Nakikita mo, Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Lahat ng tao pupunta sa dagat-dagatang apoy. Sapat na po yung para tumayo si Kristo, magkatawang tao, para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para bayaran natin mga kasalanan. What drives Him? It is compassion. Madaling magmahal sa mga taong kaibig-ibig. Madaling magmahal sa mga taong mababait. Pero yung mahalin mo, yung mga taong i-deny ka, yung mga taong papatayin ka, yung mga taong matigas ang ulo, mahirap pong gawin yan. Kaya po nakakatuwang pag-ibig, yung compassion po ng Lord, mga minamahal ko, pinapakita po ng Biblia rito, mga minamahal ko, yung pusong nagmamalasakit, gustong-gusto ng kalangitan yan. Gustong-gusto ng Panginoon na makakita ng mga tao na kung saan nagmamalasakit sa kapwa po niya. No? He doesn't settle for the 99. Iniwan niya po yung 99, mga minamahal ko, doon sa wilderness at hinanap niyo po yung isang tinatawag na nawawala. Ibig sabihin, mga minamahal ko, our God is a personal God. No, He's a personal God, mga minamahal ko. Sabi nga po, pag tinignan mo ito, mga minamahal ko, even kahit pag tinanong, Pastor, si Jesus ba'y mamamatay para sa isang taong makasalanan lang? Ako, I believe He will die.
I-accept niya ang challenge para mamatay, para tubusin po ang tao. Alam niyo bakit? Because of His compassion. Because of His love, mga minamahal ko. Ito po yung puso ng kalangitan. Kaya pag nakakita po ang Diyos ng mga taong mahabagin, natutuwa ang Diyos sa kanila. Yan po yung heartbeat ng kalangitan na makakita po ng mga tao na kung saan magmamalasakit sa mundo na ating ginagalawan. Kapatid, nakaraan may nagbigti po sa tawag dito. May lalaking nagbigti doon po sa lugar ng area yung mga minamahal ko. Anong naramdaman mo na mabalitaan mo to? Anong naramdaman mo, mga minamahal ko? Yung mga tao po na didisgrasya, na mamatay, mga tao na kung saan depressed, oppressed, anong nararamdaman mo? Anong nararamdaman mo? Meron ka bang puso na handa na iwanan na yung ginagawa para abutin po itong mga tao na ito? Kapatid, tingin sa akin, people are dying. At pag inaral mo ang isa po sa nagpapasaya sa langit, sa Panginoon, yung mga tao na nagmamalasakit sa mga tao. Talagang ito, tandaan ito. Kaya ka nakakilala sa Panginoon kasi may isang taong nagmalasakit sa iyo. Meron rito siguro kinatagpo ka ng Panginoon na magkano, pero hindi lahat ganun istorya. Lahat po, halos tayo, may taong umabot sa iyo nung panahong hirap na hirap ka, nung panahong nade-depress ka, nung panahong walang-wala ka, nung panahon maminamahal ko na subsub ka sa kasalanan, meron pong tao nagmalasakit sa iyo, kaya ka nandito. At alam niyo ho ba, tingin ka sa akin, ang hinahanap po ng kalangitan, mga minamahal ko, na magpapasaya sa kalangitan, yung mga tao po, na kung saan, may compassion, mga minamahal ko sa kapwa niya. Ang Biblia, ang ganda-ganda, mga minamahal ko. Imagine mo the Samaritan woman. Personal. Pinuntahan nun ng Panginoon. Lahat ginawa para abutin yung mga tao. Bakit? Kasi mahalaga po ito. Si Zacchaeus, mga minamahal ko. Zacchaeus, para po itong leader ng DPWH. Bilyonaryo. No? Sa kabila ng makasalanan, nagkaroon siya ng time para abutin po ng mga tao po nito. That's compassion. No? Nakakatuwa, mga minamahal ko. Yung kwento po ng the prodigal son, umalis po yung anak, tapos maghirap ang anak, bumalik, yung hirap na yung anak niya. Sabi nung siya po sabi ng anak, babalik ko sa tatay ko, buti pa sa tatay ko, ang pagkain doon, libre sa mga servant. Babalik ko sa tatay ko. Sabi po ng Bible, when he saw his son, sabi niya gano'n, he filled with compassion. Yung kahabagan, yung kaawaan, dahil po sa kahabagan na minamahal ko, siya po ay tumakbo, mga minamahal ko, niyakap ang kanyang anak, mga minamahal ko, hinalikan, mga minamahal ko, grabe, because of compassion. What is compassion? Compassion is love in action. At alam niyo ba, mga minamahal ko, hinahanap ng Lord sa church, mga minamahal ko, itong puso na ganitong klase. No? Kasi pwede kang sumamba sa Panginoon, at the same time, you are not compassionate. Wala kang pakialam sa mga tao, wala kang pakialam sa pamilya mo, wala kang pakialam sa kapitbahay mo, wala kang pakialam, minsan ginajudge mo pa, kasi addict yan kasi ganito, sumama siya sa ganyan God is looking sa mga compassionate na tao. Naalala ko po, mga minamahal ko, sa Matthew chapter 9, si Kristo po lagi siyang nasa labas. Nakikita niya po yung needs ng mga tao. Sabi po ng Biblia, sa 9:36 hindi nagkakamali, when he saw the crowd, napuno po siya ng compassion. O nakita niya mga tao, relentless. Sila po ay, tawag dito, oppressed, mga minamahal ko, na-move ang puso ng ating pong Panginoon. Dito po, mga minamahal ko, parang ganito lang po yan. Sino rito nasubukan mo mawalan ka ng anak? Meron bang yung nawala ka? O yung nawala yung anak mo sa mall? Have you experienced it? Narasan niyo ba yun? Ako medyo konti, pero nakakatakot. Kanubata pa si JD noon, kasama ko si DJ. Nasa sample po kami. Iniwan ko ng sandalian ako rito And then, gumunod, pagtingin ko na wala si John Daniel. Pambira yung takot mo, para kasi dakluban ng takot Grabe yung yung hanap mo sa anak mo. Sabi kong ganun pambiray. Love si JD. Si JD, wala rin sa kanya. Buti ka mo, may gwardya. Nahawakan yung bata kasi umiyak si JD Alam mo yung takot, kapatid. No? What is compassion? Parang ganito lang po yan May anak kang 5. Punta ho kayo ng mall. Tapos bigla na wala ho yung isa. Pwede mo sabihin, ay may 4 pa naman ako Buti lang may reserba. Hindi ho ganoon. Di ba? Pag mahalaga sa anak mo, I believe, hahanap ka ng tao na pwede mo iwanan to at hahalugugin mo ang buong mall hanggang makita mo yung anak mong nawawala. Ang tawag na yung compassion. Ang tawag puro na kahabagan, mga minamahal ko. Alam niyo po, kung ang Diyos po ay intentional
Sabi ho ng Panginoon, dapat maging intentional din tayo magkakapatid. Kapatid, people are dying. Pinagpapala ka ng Lord, pinopromote ka ng Lord, binibigyan ka ng sasakyan, binibigyan ka ng relasyon, binibigyan ka ng lahat na magpapasaya sa'yo. It's time, mga minamahal ko, na magbigay naman tayo ng kasayahan sa langit. May kausap po ako. Hello, minsan ang buhay mo, umiikot lang sa sarili mo. Ang spotlight na nakatingin sa sarili mo. Gusto mo lahat, ako. Pagpalain. Paano yung mga tao na ngailangan? Kapatid, pag wala tayong ginagawa, people will die. Mamamatay po ang tao. Tingin sa akin, lagi nyo ito tatandaan, pag nag-rapture po, mga minamahal ko, may dakilang tinatawag na kapighatian. Isang tribulation ng mga minamahal ko na mararanasan po ng mundo pagtanggal po ng simbahan. Meron pong banta ang mundo na ito, mga minamahal ko, na isang malaking dilubyo na paparating na anytime pwede itong mangyari. Gustong sabihin sa atin ng Panginoon, huwag ka lang mabuhay para sa sarili mo. Huwag lang sanang umikot ang buhay mo, yung mundo mo sa sarili mo. Bakit po? Tingin ka sa akin. Alam nyo, kaya tayo na-depress kasi laging laman ang isip mo, ikaw. Paano ka magkakaroon? Paano ka mararating? Paano ka marireceive? Kaya po na, ang dami pong depression ng mundo, mga minamahal ko. Bakit po? Napaka-self-centered ng tao. Yung mga tao, mga minamahal ko, na tinitignan ang pangailangan ng iba, na umikot ang buhay na para sa iba, sila po yung mga binibigyan ng Lord ng anointing. Sila po yung binibigyan ng Lord ng resources. Dahil alam mo ng Panginoon, yung mga tao po na ito, ang puso nila ay abutin ng mga tao. Kaya pag inaral mo may na minamahal ko, Nak, hindi po sapat na naligtas po tayo. Alam nyo, masaya na naligtas po tayo. Oo, tinanggap po si Jesus. Meron ka ng langit. Paano pamilya mo? Nasa langit ka, sinusunog sila? Paano yung mga kaibigan mo? Paano yung mga best friend mo? Ang mahalaga, nasa langit ako habang sila eternal na sinusunog. Alam nyo, matagal na ho tayo, pag inaral mo, matagal na ho tayo nanahimik. Tingin sa akin, pag ang simbahan nanahimik, mamamatay ang mga tao. Ulitin ko po ito, pag ikaw at ako ay nanahimik, lalo pong didilim ang mundo, lalong sasama ang mundo, dahil po ang ilaw at asin ay ikaw at ako. Hindi natin tingin sa akin, sinisisi natin mga pangit na nangyari sa mundo, pero pag inaral mo, ikaw ang isa sa may kasalanan dahil nagkakaganyan yan. Bakit po? Kasi ikaw yung ilaw, ikaw po yung asin na binigyan ng Panginoon pagkakataon na magliwanag ang buhay natin para makita ng mga tao na may Diyos, para makita ng mga tao na minamahal ko na kung saan meron pong Diyos na nagmamalasakit sa kanila. Alam niyo po, sa totoo lang, pag inaral mo po, ang nangyayari po sa Pilipinas, mga minamahal ko, na paglubog na ito, malaki kinalaman ng simbahan dito. Malaki kinalaman mo dyan, malaki kinalaman ko rito. Bakit? Hindi ho natin ginagawa ang ating pong trabaho. Kapatid, hindi po kailanman mababago po ang mundo na ginagalawan ho nito. Ang mundo'y walang kakayanan na baguhin ang sarili ho nila. Alam niyo po yung mga tinatawag na good governance, without God, there is no good governance. Ang problema ng tao, puso. Ang problema natin, corrupt ang puso natin. Kung gusto mong baguhin ang mundo, magsisimula po yan, pakisabi, puso. Isa pa ho, puso. Pag nabago puso, mababago ang labas. Kaya tingin ka sa akin, ikaw pwede ka nang ilagay sa gobyerno. Bakit po? Kasi tested ka na. Pag inilagay ka ng Panginoon, alam ng Panginoon, hindi ka na magkukurap, maminamal ko. Bakit? Nabago puso. Hanggat hindi na babago ang puso ng tao, wala kang aasahang magandang gobyerno. Alam niyo po na nakakatawa, nag-uusap kami na anak ko, ang battle cry ng buong Pilipinas, matuwid na pamumuno. Good governance, yan po ang sigaw at nakakalungkot. Merong grupo na nagsasabi, mga minamahal ko, na magtayo tayo ng good governance, pero yung ating maraming mayor, ayaw nila ng good governance. Sa ilang libong mga tao, 200 lamang po, mga minamahal ko, baka wala pa ang nagbigay ng sarili sa good governance. Kaya tingin sa akin, paano ma-change ang mundo? Habang kami po ay nag-uusap ni DJ, mga minamahal ko, kasi yung pinag-usapan namin is corruption. Tingin sa akin, possible po ba corruption-free ng gobyerno? Yes! Pero not now. Tingin sa akin, pag nag-rapture ho ngayon, pag angat po ng simbahan, magbilang ka ho ng 7 taon, babalik po itong simbahan kasama si Jesus. And then isi-set up ni Lord yung kingdom, ang minamahal ko.
kingdom that lives in righteousness. Tsaka na magkakaroon ng righteousness. Walang corruption, mga minamahal ko. Walang leadership na corruption. Isang leadership na puno ng kapayapaan, puno ng direksyon. Yun lamang pong pag-asa ng mundo na ito. Without Jesus Christ, mga minamahal ko, kaya tingin sa akin, mahalaga po tayo. Ang Diyos po'y naghahanap ng mga tao, mga minamahal ko. Ito'y nagpapasaya sa Kanya. Yung mga tao po na nagmamalasakit, sama nawawala. Sabi po ng Luke chapter 15, verse 20. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Nakasunod na. Nakasunod. Nakisa pa. Sabi po na kanina, binanggit ko na ito, when he saw the crowd, makita ng Lord yung pangailangan ng mga tao. He had compassion on them. That's the heart of our Lord Jesus Christ. Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Alam niyo po, tingin sa akin, ang unang pangunahin kailangan ho natin, leader. Kailangan ho natin ng pastol. Bakit po? Tinuring po tayo ng Panginoon parang mga tupa. Ano po? Ang mga tao ang hina ng direksyon. Ang tao po ang hina ng sense of direction, mga minamahal ko. Ang tao matatakutin. Kaya po pag tinignan mo, tayo po'y kinumpara ng Lord sa sheep. Kinumpa niya sarili niya sa shepherd. Bakit po? Ang number one kailangan natin is someone who will lead us. Na ang pangalan ay ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ang sabi ng Panginoon, the Lord is my shepherd, I shall not in want. No. So dito mga minamahal ko, compassion. Mayroon pong tinatawag na dalawa pong tinatawag na Kristiyano. Next slide, Next slide. Ito po mga minamahal ko, si John Leonard Dober and David Nichman. No? John Leonard Dober, David Nichman. Ito po mga tao na ito mga minamahal ko. Ito mga tao po na ito po ay mga missionary. Nung panahon po nila. Nung panahon po ng 1700. No po. Sila po ay mga Moravian Christian. Mga Kristiyano mga minamahal ko na compassionate sa mga kapwa po nila mga tao. Sila po'y nag-uusap na dalawa mga minamahal ko. May isa pong island mga minamahal ko na marami pong alipin. Mga tao po na inaalipin, mga tao po na walang karapatan, mga tao po nagtatrabaho para sa iba, mga tao na sinisikil ang kanyang mga tinatawag na karapatan. Sila po ay mga slave noong unang panahon. Yung lugar po na yung mga minamahal ko. Gusto nilang pumasok mga minamahal ko sa lugar na yon para share ng mga tao ron, para dalhin ang pag-ibig ng Diyos. Pero para makapasok ka ron, kailangan mong ibenta ang sarili mo para maging alipin na katulad ho nila. Nakakatuwa itong dalawa nito. They decided, mga minamahal ko, na ibenta ang sarili nila para ho sila makapasok doon sa tinatawag na island ng mga slave po na ito para po dalhin ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Wow! Mga taong hindi nila kilala, mga taong mga walang ginawang mabuti sa kanila, pero meron po silang puso, mga minamahal ko, na abutin itong mga alipin ito. At para maabot mo ang alipin, kailangan mo maging alipin. Binenta nila sarili nila. And then sakay sila ng barko, mga minamahal ko. At habang sila po ay nasa barko, yung kanilang pong pamilya nasa dalampasigan, sumisigaw silang dalawa. Ito sinisigaw nila, may the lamb that was slain receive the reward of his suffering. Yung kordero na pinatay, matanggap nawa niya ang reward ng kanyang paghihirap. Ano po ba ang reward ng paghihirap ni Kristo? Pakisabi nga po, salvation of men. Salvation of men. Yan po yung tingin sa akin. Time will come. We'll stand before our Lord Jesus. Kaya lahat tayo, lahat ang niredeem. Tayo po yung reward ng cross ng Calvary. Kaya po si Kristo, pag nakaupo sa trono, ando doon tayo, maminamahal ko, para ipinipresent niya, ito ang bunga ng aking kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ang galing, para kang kalulatian ni Jesus na ipipresent sa Ama. Ang galing na itong dalawa na to. They are willing, maminamahal ko, na maging alipin para abutin yung mga taong nasa atin na taong nasa estado ng alipin. Ako, I pray, mga minamahal ko, bigyan tayo muli ng Panginoon ng puso, mga minamahal ko, na hindi lang umiikot sa sarili ho natin. Ang daming taong nangailangan. Oh. Alam mo, natutuwa ako sa inyo pag tinitingnan ko, you are blessed. Minsan pag nagkikwentuhan, grabe, ang gaganda ng kwentuhan, puro pagpapala. Pero sana pag nagkwentuhan tayo sa susunod, yung kwentuhan naman natin, yung napangiti natin yung Diyos natin sa mga buhay natin. May kausap ako.
Pakisabi sa katabi mo, buhay ka pa ba? Sa kabila, pakisabi, buhay ka pa ba? No? Alam nyo, meron tayong tinatawag na kanta noon. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Kapatid, one day, ikaw at ako, tatayo ka sa harapan ng Panginoon. Ito ang sinasabi ni Pastor na paulit-ulit dito. Time will come. Darating ho tayo pare-parehas dito. Ito po ang lundo, mga minamahal ko ng paglilingkod ho natin. Unang-unang bagay, mga minamahal ko, nagpapasaya sa kalangitan, yung tinatawag mga minamahal ko na compassion for the lost. No? Compassion for the lost. Nakaraan na, alam ko na, ikwento ko na ho ito rito. May kaibigan po yung ating kaibigan, no? Dinala niya po sa akin, no? Ang layunin niya, pasyaran po yung tao na ito, nakaklase niya, kagagaling po ng stroke. At nakita ko, mga minamahal ko, habang nag-uusap po kami, nakita ko, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng bukas na pintuan. Alam mo yung pa sa pag-share ng gospel, hindi mo kailangan madaldal. Ang kailangan mo lang makinig. Pakinggan mo lang yung sinasabi niya, magugulat ka. Habang nagpipray ka ho ng open door, magugulat ka, may isang salita na sasabihin siya. Doon ka magsisimula, doon sa lugar na yon. Kunyari, nakita nila na ang pangit-pangit na nangyari sa mundo, punong-puno ng kaguluhan, alam mo na kagad. It is the last days. Matthew 24, alam mo, mangyayari po yan. Ito'y sinasabi ng Panginoon. At alam mo ba kapatid, no, malapit na dumating si Jesus. Ang dali-dali ho mag-share ng gospel. No, hindi dahil magaling tayo. Dahil bibigyan tayo ng Lord ng open door para magsalita sa mga tao. Nakakatuwa po yung tao na dinala po ni, actually si paring Arthur po ang nagdala noon. And then sinare ko, nagkikwento lang siya. Ito lang lumabas sa bibig niya. No, kung mamamatay siya, kasi na-stroke siya eh. Ay, ayun na. Nakita ko, open door. Death. And nag-usap kami patungkol sa death. Present ko si Kristo, maminamahal ko. Maya-maya po, umiiyak na ho siya. Iyak siya ng iyak, bakit po? Nakahanda na ho yung puso niya. Alam niyo po bang marami ng taong nakahanda? Marami ng mga taong handa nang tumanggap. Kaya lang minsan po ang problema natin, ayaw ho natin magsalita. Ayaw natin mag-effort ho, maminamahal ko for them. No? Ilan ho rito dati ka lisinggero? Na binago ka ng Diyos. Ito mga minamahal ko, nagsimula ka, walang-wala ang buhay nyo. Pero ngayon nakita yung pagpapala ng Lord. Si Pastor, alam niyo may kwento ko, dati ho kong adik. May nagmalasakit lang sa akin. Alam niyo mga minamahal ko, tama ang sabi ng Lord, the harvests are plentiful, but the workers are few. Sinabi niya mga minamahal ko, the harvests are ripe. Hinog na po yung harvest, sabi niya po sa mga anak ng Diyos. No? Kaya po ang aking pong panalangin, after ho na itong ng preaching na ito, sa masusunod panahon, sana mumubang heart natin, mga minamahal ko. Huwag ho tayong papayag na hanggang upo lang tayo. Kapatid, hindi ka tinawag ng Panginoon para maupo lang. Hindi ho ganun ang panawagan ho natin. No, tayo po ay tinawag ng Lord. Kung ikaw po ay nakaranas ng pag-ibig ng Lord, meron kang magandang mensahe para sabihin sa mga tao. Pag meron kang pagbabagong ginawa ni Kristo, ang gandang mensahe mo para sabihin sa mga tao. Meron po tayong dala-dala mga minamahal ko na kailangan po ng mundo. Sana aking pong panalangin, mabuksan yung mga mata natin. Kapatid, hindi tayo narito para yumaman lang. Hindi tayo narito mga minamahal ko para sumagana lang. Tayo po ay may misyon. Tayo po ay may gagawin mga minamahal ko, kaya po tayo nandito. At ang langit po ay nakaasa sa atin. Ang langit po ay naghihintay mga minamahal ko sa ating mga Kristiyano na umabot sa ating natawag ng mga kaluluwa. Nagpasalamat ako kay Ate Eli at kay Ate Ivy. Alam niyo, nagpunta sila ng Marinduque. Sumunod po sa panawagan ng Panginoon. No? Mahirap po yung ginawa nila. Actually, nakita ko ang putik-putik ho ng lugar. Kaya lang binigyan sila ng Lord ng burden kasama ang Kuya Ton. No? Andun sila para mag-share ng gospel. Unang-una, hindi sila kikita. Walang personal gain. Pero alam mo, nakakatuwa yung mga kapatid natin. Sumunod doon sila sa panawagan. Nagandun po sila mga minamahal ko. Pero nakakatuwa, ang ganda ng response ng mga tao. Ang dami mga taong gising na ho. May mga taong naghanap na sa Panginoon. At kailangan na lang po ang mga Kristiyano. Sana po pagkatapos nito, yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, yung kapatid mo, yung pinsan mo, baka hanggang ngayon ikaw lang ang Kristiyano. Sa pamilya nyo. Huwag kayong mahiyang magsalita. Huwag tayong mahiyang magsabi ng pag-ibig ho ng Diyos. Huwag natin ikahiya yung mensahe na kung saan tatanggapin nila si Kristo, pwede sila magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo pwedeng manahimik. Alam mo, pinaka nakakalungkot, mamatay ang pamilya mo na wala sa Diyos.
Meron po tayo isang kasama rito, mga minamahal ko, pinasyashera ng Diyos ang tatay niya, kinukonbiksang shera ng tatay niya. Hindi niyo po ito shareran, mga minamahal ko, inatake ang tatay niya, isang atake patay. Iyak po siya na iyak, mga minamahal ko. Ano yung iniyak niya? Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon tsaka ng lakas ng loob na sabihin sa tatay niya na mahal siya ni Kristo. Kaya sana po pakiusap ko sa inyo, wag ko kayong papayag na hindi nyo ibabahagi ang salita ng Diyos sa pamilya nyo. Kung may una kayong iuwin, mga minamahal ko, ang una natin iuwin nyo nasa loob ng bahay ho natin. Yung mga mahal ho natin sa buhay, mga minamahal. Hindi ka dapat matakot, mga minamahal ko. Bakit po ang ganda-ganda na mensahe na daladala ho natin? Yung Kristo ay namatay para sa mga kasalanan natin, nilibing, na buhay na magmuli, umakyat ng langit, mga minamahal ko, at binigyan ho tayo ng buhay na walang hanggan. Napakaganda na mensahe, mga minamahal ko. Pangalawa, mga minamahal ko, nagdiriwang ang langit, mga minamahal ko, sumasaya po ang langit. Unang-una, pag nakakita siya ng mga tao, nagmamalasakit sa kapwa nila tao. Lalo na ho tayo. Pangalawa, nagdiriwang ang langit pag may nakakita po siyang mga tao na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dito po malinaw, mga minamahal ko, sabi po ng Biblia, may kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. There is joy in heaven, mga minamahal ko. Sino rito, mga minamahal ko, paano bang pakiramdam ng natutuwa? Ano ba yung nararamdaman pag tuwang-tuwa ang tao? Meron ba natutuwang ganito? Natutuwa ako. Tuwan-tuwa ako. Grabe, tuwan-tuwa ako. Wala akong ganon. Pag tuwang-tuwa ako, halos nagtatalon po yan sa saya. Woo! Yung atmosphere, grabe pare, ang tindi, ang galing, grabe. Yung tipong kagalakan, mga minamahal ko, na kung saan nag-overflow, mga minamahal ko, that's the atmosphere of heaven. Pag may isang taong nagsisi sa kanyang mga kasalanan, kapatid niya sa akin, walang repentance pag walang preaching ng gospel. Hindi po pwedeng magsisi ang isang tao, maliban unang-una makita niya na makasalanan siya at kailangan niyo ang ating pong Panginoon. Pwede kang engkwentroin sa panaginip, mga minamahal ko, pero makikita mo makasalanan ka. Iyon po ay gawa ng ating pong Panginoon Jesucristo. Kaya po napakahalaga ng preaching ng word ng ating pong Panginoon. Alam niyo, tulad po ng sinabi ko sa inyo, mga minamahal ko, sabing ganoon, ang kalangitan ay hindi po nagpapaparty. Nak, tingin sa akin. Nak, kasunod, nak. Ang kalangitan hindi po nagpapaparty pag meron tayong promotion. Hindi rin po siya nagpapaparty, mga minamahal ko, pag meron doon tayong dream house. Kasunod, nak. At hindi rin po siya nagpapaparty, wala pong party sa kalangitan dahil meron tayong bagong tinatawag na tinatawag na sasakyan. Meron pong party sa kalangitan pag nakakita sila neto. Pag ito po nakita nila, nagkakaroon po ng matinding party sa kalangitan. Nagkakagulong kalangitan pag may isang tao na nagsisi, mga minamahal ko, sa kasalanan niya. Tuwang-tuwang kalangitan, mga minamahal ko. Grabe, lahat ata ng kasiyahan, mga minamahal ko, nando doon sa lugar po na yon. Pag ang langit ay nakakita ng mga taong nagsisisi, mga minamahal ko. Kaya po tingin sa akin. Kaya po ang ganda pag mayroong tinatawag na preaching ng malakihang crowd. Daw may preaching po sa mga unbeliever. Katulad po si Billy Graham. Billy Graham, mga minamahal ko, ito po ay tinayo ng Panginoon sa edad po na 16. 20, tirador na po ito. Nagsasalita ito sa mga milyong mga tao sa lahat ng panig ng mundo. Pag ito po, mga minamahal ko, minsan nagsasalita ito sa isang milyong mga Aprikano. Milyon, mga minamahal ko. Pag ito po ay nag-altar call, nagtatakbuhan po mga tao, umiiyak, nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Can you imagine, mga minamahal ko, may daang libong umiiyak sa Panginoon, nagsisisi. Ano kaya ang nararamdaman ng kalangitan? Kaya Billy Graham, ako I believe, padating sa langit, kilalang kilala ang tao po na ito. Sino mga kilala sa kalangitan? Yung mga soul winner. Reinhard Bonnke. Itong mga tao na ito na ginamit ng Lord sa buong mundo, na pag nagpipreach po sa maraming makasalanan sa mga Muslim, yung Muslim mga nagtatakbuhan, nagsusubsuban, nagiyakan po sila. Ang sabi ng Panginoon, pag may isang makasalanan na nagsisi, tuwang-tuwa ang kalangitan. Pero itong mga tao na ito na nag-preach, mga minamahal ko, sa maraming mga tao at marami na convert, mga minamahal ko, grabe nararamdaman ng kalangitan. Overjoy, yung tinatawag po, nararamdaman ng tinatawag na presensya ng ating pong kalangitan.
Para po silang nagtatalon kasi nag-champion po yung GSW. Yung sobrang kagalakan, no? Yung mga puwiti sa langit, yung joy, woo! Ang ingay-ingay ng kalangitan. Pag tinanong siguro, pag lumabas si Kristo, anong maingay, anong kinakaingay? Panginoon, grabe, meron na namang nagsisi ng kasalanan. Kaya ang saya-saya namin, Panginoon. Dahil sa langit, ang isa, ang pinaka nagbibigay ng kalagayahan, yung mga taong lumalakad at nagpipreach ng gospel. The Bible declares, how beautiful are the feet of those who brings good tidings. Ang gandang tingnan ng mga paa ng mga taong nagdadala ng mabuting balita. Ganun po nakikita mga minamahal ko sa kalangitan, yung mga tinatawag na mga missionary, yung mga taong humahayo mga minamahal ko, yung mga tao na kung saan iniwan nila sa mandali yung comfort ng buhay nila para po i-reach out yung mga taong nangailangan. Si Pastor BJ, natutuwa ko dun sa tao na yon. Ang ating mahal na Pastor BJ, grabe, nakarami pinuntahan sila sa Mindoro, mga mangyan. Grabe nilalakad kapatid, napakaputik. Wala pong comfort, mga minamahal ko. Naglalakad po siya rin, mga minamahal ko, kasama ho yung grupo nila, umuulan. Pupuntahan nila yung mga tao na kung saan wala kang mapapala sa kanila. Na meron ang daladala, mga minamahal ko, para ibigay sa mga tao nito. Ang pinakamahalagang daladala nila ay ang mabuting balita ng kaligtasan. Paano kaya sila nakikita ng Panginoon habang tumatawid sila ng ilog, habang sila nagbibitbit ng maraming dala, habang nadudulas, habang bumabagsak? Paano kaya sila nakikita ng kalangitan? Wow! Nakakatuwa. Ngayon po, nag-aameron silang Bible School doon. Tinrain nila, kung di ko nagkakamali, 5 o 6 na taong mga mangyan. Ni-educate nila para maging pastor. Meron pong siguro more than 500 na mga tao na pag dumarating po sila, they gather itong mga tao ito, sinisharean po ito ng tinatawag na ng salitahon ng Diyos. Tingin ka sa akin, wala silang makukuha sa mga tao po na ito. Isa lang po naniniwala. Ito ang sabi po ni Pastor BJ, kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Yan po yung slogan na daladaluho nila. Kaya po sabi ko nga sa Pastor, natutuwa ako sa iyo kasi magkasing edad lang po kami ni Pastor BJ. Sabi niya sa akin, Lan, pag nandun ka sa misyon, walang sasakit na katawan sa iyo. Ibibless ka ng Panginoon ng ordinary strength para magawa mo po yung pinapagawa ng Panginoon. Nandun na naman sila ngayon. No, nakakatuwa. Can you imagine? Aabot ka sa mga taong hindi na alam kung ano toothbrush. Binigyan mo silang toothbrush, hindi lang mo paano gamitin. For the first time nakakita. For the first time mo, yung mga tao naka-receive ng sabon. For the first time nakagamit ng sabon. Naliligo po sa. For the first time na nakakain po sila ng hotdog. For the first time nakakain sila ng pansit. Na kung sa hotdog natin, halos pinapagulong na natin sa tinatawag na Samantalang doon, maminalo, pansit dito, napapanis na lang. Pero doon, hindi po. Napakahalaga ng mga pagkain sa mga mangyan. Kaya po, I encourage you, pag meron pong mga misyon, magtanim ka ho, kamaya, i-bless ka ho ng Panginoon. Ibabalik ho ng Diyos yan. Bakit po ang puso ng Diyos ay nasa misyon? Ang unang misyonero, mga minamahal ko si Kristo, He is the first missionary. Siya po ay galing sa kalangitan. No po? At lahat po tayo, ako I believe, tayo po ay tinawag para maging misyonero. Pero hindi lahat para pumunta ng mga bundok. Tayo po ay misyonero, pwede sa bahay mo, pwede sa community mo, pwede sa school mo, pwede sa working place mo. Tayo po ay mga tinatawag na misyonero ng Panginoon. Isa hong magandang larawan nito, mga minamahal ko, si Zaccheo. Si Zaccheo, mga minamahal ko, na makikita ho natin, sabi po ng Luke chapter 19 verse 8. Tingnan mo nga kung nailagay ko dyan. Next slide. Sabi yun ni Zaccheo, mamaya na ho yan. Daanan ko ho yung Oktoberfest. Ngayon po kasi ito, Oktoberfest, sineselebrate po ito ng mga lasinggero. No? Yung mga mahilig manginginom. No, ito po ang inaabangan nila. Kasi po minsan may isang party ho na libre ang beer. Pupunta ka sa isang lugar, pwede ka nang tumabo ng beer mo, pwede kang uminom. Yun po yung tinatawag ng Oktoberfest. No? At ang beer po, bumabaha ang beer. No? Kasi sabi nila sa langit na wala pong beer. Habang tinitingnan ko po ito, mga minamahal ko, ang tao po pag walang Kristo, pupunta po yan ng dagat-dagatang apoy. Ang tao po i-deceive, mga minamahal ko. Pinapaniwala po sila, mga minamahal ko, na itong pinakamagandang buhay. Hindi po yan totoo. May magandang buhay po na nanggagaling po sa ating pong Panginoong Hesukristo. I-slide na, kay Zacchaeus na, yung word ng ating pong Panginoon.
Mamaya babalikan ko yan, anak, ha? Babalikan ko yan. Isa pa, anak. Isa pa. Medyo nagiba ko. Okay lang po yun. Si Zacchaeus, naalala niyo po na nagsisipo siya? Gusto niya makita si Jesus. Kailang problema, hindi niya makita si Jesus kasi maliit po siya. Siya po isang publikano, siya po yung chief of tax collector, galit po sa kanyang buong bayan po ng bayan ng Israel. Pero gusto niya makita si Jesus, mga minamahal ko. Kaya po ang nangyari, mga minamahal ko, hindi niya makita si Jesus. Siya po ay nauna, tinignan niya kung saan dadaan si Jesus. Umakyat po siya sa tinatawag na puno ng sikamoro para po makita si Jesus. Parang isang puno ng kamatsili, nandun po siya. Gusto niya makita si Jesus, mga minamahal ko. Dumaan si Kristo sa harapan niya. Ang sabi po ng Lord sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka dyan, tutuloy ako sa bahay mo. Isang makasalanan, tinawag ng Lord sa pangalan, tutuloy ako. Naramdaman po ni Zacchaeus na mahalaga po siya, mga minamahal ko. Kaya po ito ang tugon po ni Zacchaeus. Noong nasa bahay na, ang sabi ganoon ni Zacchaeus, mga minamahal ko, look Lord, tingnan mo Panginoon. Sa araw na ito, binibigay yung kalahati ng aking kayamanan sa mga may hirap. At Panginoon, kung ako man ay may nadaya na tao sa sino man, ibabalik ko ito ng ika-4 na beses. That's repentance. Ang sabi ng Lord, mga minamahal ko, Jesus said to him, today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Kapatid, ibalik mo na ako, ibalik mo na ako sa tawag dito, sa ano na yon. Isa pa. Isa pa, nak. Yan. Ngayon po, Oktubre, mga minamahal ko na paparating, ito po ay isa sa mga inaabangan po. Ang style po niyan, parang yung kanto sa kanto, sinasarahan po yung mga minamahal ko. Yung mga tao na dyan po yan, minsan libre ang beer. Kaya marami nagpupunta dyan, tapos may mga rakrakan ho dyan. Ang gulo-gulo ho niyan, ang sarap ho ng tama, no? Kasi dating galing ho tayo dyan eh. No? Yan ho yung buhay. Pero ngayon, alam nyo, habang ako po yung nag-aano, mga minamahal ko, sabi ng Lord, eto yung gawin natin. Ano po ito? Eto po dito, anak, kasunod na, slide na. Soul bear pest. Soul bear pest. Ang mundo nagsasaya, pasayihin natin ang langit sa pamagitan po ng tinatawag ng evangelism. Sa magitan ng mga minamahal ko ng paghahanap sa mga taong nawawala. Kung meron silang Oktoberfest, sabi ng Lord, magkaroon kayo ng Soul Bear Fest. It is a festival, mga minamahal ko. Ang layunin is to seek and to save the lost. Na ang ating pong goal, mga minamahal ko, is to make heaven joyful. Panginoon, yun po yung gusto ho ng Lord, mga minamahal ko. Sabayan ho natin ito at bigyan ho natin ng kaluluwa ang kalangitan, mga minamahal ko. At sabi nga mga minamahal ko, meron po tayong gustong gawin na pinagagawa ng Lord sa atin. Kasunod, ito po yun. Slide, Video 200 Bear Fest. Ang layunin ito, mga minamahal ko, we are praying, mga minamahal ko, ng 200 kaluluwa. Para po sa Panginoon, 200 souls na inginaw natin sa Panginoon, na ililigtas ho ng Panginoon sa pamagitan ho natin. 200 souls, mga minamahal ko, na pwedeng magbigay ng kagalakan sa Panginoon, pwedeng magbigay ng kagalakan sa kaharian. Ito po ay tingin sa akin, kapatid, ito po ako'y naniniwala na pinagagawa ng Diyos sa simbahan pong ito. Ang simbahan pong ito ay may kakayanan, mga minamahal ko, na pasayahin ang ating pong Panginoon, ang kalangitan, mga minamahal ko. Bakit po? Ang lundo ng lahat ng puso ng Lord is the lost soul. Yung mga taong nangailangan, mga minamahal ko. Ito yung gustong gawin ng Panginoon. Ito pong natitirang 4 na buwan. Kapatid, tingnan ka sa akin. Hindi mo ba napansin, napakabilis ng panahon? Tapos na po ang 8 buwan, mga minamahal ko. Ang tanong, ano na nangyari sa mga buhay natin ng 8 buwan? Ano ang inambag natin sa kaharian ho ng Diyos? Napasaya ba natin ang tatay natin sa buhay ho natin? Meron na lang po tayo natitirang 4 na buwan, mga minamahal ko, para ho sa atin. The clock is ticking. Nasasayang po yung oras natin pare-parehas. Pag wala ho tayong goal, mga minamahal ko, wala ho tayong mararating. Pag nagkaroon tayo ng goal, kailangan natin ng plano, kailangan natin ng focus, kailangan natin ng hard work, makukuha natin yung gustong gawin ng Panginoon sa atin. Kapatid, tingin sa akin. Tara, gawa tayo uli ng bago para sa Panginoon. Muli natin bigyan ng kasiyahan ang kalangitan, mga minamahal ko. Minsan pa po, magsama-sama tayo, mga minamahal ko.
ipagsabi ho natin ang mabuting balita. Alam mo, nung nakaraan, nando kami ni, sa tuwing pupunta ho ko ng tawag dito, ng Bariwon, lagi kong gusto magkaroon ng street preaching doon. Alam mo bakit? Doon po hindi kilala si Jesus. Ibang Jesus po kilala nila doon. Ang laging pong tema ng preaching ko doon is the love of God, yung pag-ibig ho ng Panginoon. Lagi kong sinasabi kayo, mahal na mahal kayo ng Panginoon. 3 bagay kung bakit kayo minahal ng Panginoon. Unang-una, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. He died for you. Para saan? Para hanguin ka sa impyerno. Pangatlo, para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tingin kayo sa akin, ang ganda-ganda ng mensahe ng Biblia. Ano po? Yung mga taong walang-wala, pwedeng magkaroon. Yung mga taong magulubuhay, pwedeng umayos. Ang pag-asa po ng Panginoon ay nasa pamagitan po ng simbahan. Sa huli po mga minamahal ko, unang-una, natutuwa ang Lord. No, pag may mga tao may compassion ng puso. Pangalawa, natutuwa ang Panginoon, mga minamahal ko, pag may mga taong nagsisisi, no, nagbabalik loob sa Panginoon. Pangatlo, mga minamahal ko, natutuwa ang Panginoon sa mga taong humahayo. No? Commission for the believer. Natutuwa ang Lord pag nakakita siya ng mga taong naglalakad para umaabot ng mga kaluluwa. Alam mo, natutuwa ko sa kapatid kong si Asiel nakaraan. Sabi niya sa akin, puntahan natin yung isang cell ko. Merong sakit yung anak niya. Nakakatuwa, pinuntahan ko sa kanila, siya doon sa Citrus. Nakita ko po, yung mga nanay doon, dami ho nila. No? Meron po silang desire, no, to know God. Kaya sabi kong gano'n, tong kapatid ko, natutuwa ako kasi noon, ganyan na po kasi kumilos ito eh. Yung kanyang pagnanais na abutin yung mga tao. Kapatid, tingin sa akin, kung lahat lang ho tayo gagalaw, kung lahat tayo kikilos, sino naniniwala, sasaya po ang langit at sasaya simbahan pong ito. It's time na lumabas. It's time to reach out, mga minamahal ko. Pwede ba kitang matanong, kailan ka huling nag-share ng gospel? Kailan ka huling sinabi mo sa mga tao na mahal ka ni Jesus, namatay si Jesus para sa iyo, si Kristo pwede kang bigyan ng buhay na walang hanggan. Mga estudyanteng naririto, gusto ko huwag kayong papayag. Nag-graduate ka na hindi mo man lang na-share si Jesus Christ. Huwag kang papayag. Huwag kang papayag. Dapat pag-graduate mo, maraming taong mabuborn again sa lugar na yan. Bakit po? Binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon. Sa mga working na nandito, huwag ho kayong papayag na mawawala ang makasama mo na hindi mo siya na-share ng gospel. Alam niyo po sa totoo lang, madali lang mag-share ng gospel kung aayusin natin sarili natin. Pag nasa working place ka, ayusin mo lang sarili mo. Ipakita mo lang Kristiyano ka. Ipakita mo lang, minamahal ko, yung pananampalataya mo. Ayusin mo lang ang buhay mo. Pag naramdaman nilang totoo ka, ang mundo po ay naghahanap ng tinatawag na authentic. Totoong mga Kristiyano. Pag nakita nila, grabe yung commitment mo sa magtatanong ho yan. Tatanungin ka nila, bakit ganyan ang commitment mo? Bakit ganyan ang puso mo? And then you can speak. Madaling magsalita, basta maayos ang buhay. Ang pinakamahirap sa lahat, pag ikaw ang pasimuno sa kalokohan, hindi mo kaya mag-share ng gospel. Wala kang karapatan. Kaya po, sa pag-share ng gospel, nababago tayo pare-parehas. Bakit po? Kasi po, inaayos mo sarili mo, naiya ka baka mapulaan si Kristo sa buhay mo. Kaya bibigyan ka ng Lord ng opportunity dahil alam mo ng Panginoon na inaayos mo ang sarili mo. Kapatid, napakadali. People, magtatanong sa'yo, alam mo tol, nakita ko lang ilang buwan na tayong magkasama, hindi ka nagyoyosi. Lahat kami nagyoyosi. Bakit hindi ka nagyoyosi? Opportunity. Alam mo sa totoo lang lagi na lang pag Sabado nights, ang tropa, lumalabas, pero ikaw, ba't ayaw mong uminom? Ano bang mo? Opportunity. Magugulat ka, bakit wala ka pa rin girlfriend ngayon o boyfriend? No. Bakla ka ba? Pwede ka na magpaliwanag. Actually, kapatid, tingin niyo kayo sa akin. Si Lord po isi-set up po tayo para magsalita. Bibigyan tayo ng Lord ng opportunity to speak. Huwag ka lang humatakot, huwag ka lang humahiya. Bibigyan tayo ng Panginoon para, alam mo, kailangan natin matapang. Mamamatay po pamilya mo pag hindi ka nagsalita. Mamamatay ang tatay mo, mamamatay ang nanay mo, mamamatay ang mga kapatid mo pag hindi ka nagsalita. Kailangan ho natin mga minamahal ko na abutin, especially mga tao pong nasa paligid ho natin. Nasabihin natin sa kanila na mahal ho sila ng ating Panginoon. Pangatlong bagay na natutuwa ang Panginoon, ito pong mga tao na kung saan humahayo para po sa Panginoon. Hindi lamang po shepherd na naghahanap. Lahat po ng taong naligtas ay inutusan ng Panginoon. Go therefore and make disciples of all nations. Ito pong soul winning trabaho po ito ng mga anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, dapat mo ito ginagawa.
Kung ikaw po'y naligtas, dapat mo itong ginagawa. Ito pong expectation ng kalangitan, mga minamahal ko, sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya po ang buhay Kristyano, hindi lang po ito kapatid pag-upo sa upuan, hindi lang po ito pagtanggap ng pagpapala. Meron po tayong assignment, mga minamahal ko. Our assignment, mga minamahal ko, is to go therefore and make disciples of all nations. Tayo po, ang mga minamahal ko, ay nautusan ng Panginoon para sabihin sa mga tao na meron pong isang Diyos na labis nagmamahal po sa kanila. That's our job. Sasaya, naalala ko, mga minamahal ko, nung kasagsagan po ng ating tinatawag na soul winning noon. Sa mga naabutan po ito, naalala ko po, nung nandun tayo sa 3 palapag na building, grabe ang saya-saya ng simbahan. Bakit po? Ang daming bagong numarating. Bago ka makapasok sa loob ng church, pipila ka ho. Sa sobrang joy, mga minamahal ko ng youth, grabe, yung church nagkakagulo. Bakit po? Masaya po pag may bago! Masaya po pag may bago! Kaya po ang isang tahanan na walang baby, minsan malungkot. Tulad sinabi ko sinasabi ko sa inyo, meron ho kaming lahi sa Garay. Lahat po sila walang asawa. Tumanda na ho sila walang asawa, mga minamahal ko. Ang dami ho nila. Pero pag pumasok ko ng bahay nila, mga minamahal ko, wala kang makitang kasiglahan. Bakit? Ang mga matatanda, ang isip po niyan is retirement. Sabi ko nga, kung pawawalan ko to ng isang baby sa harapan, malamang sasayang tahanan. Alam niyo ba nagpapasaya tahanan ng bagong baby? Di ba, Bray? Ang bata, nagpapasaya po yan. Masaya pag may bata, pag walang bata, medyo pag matatanda na, over familiarity. Ganon din po sa simbahan. Pag may bago nakaka-excite, nakakatuwa, mga minamahal ko. Tatanungin mo, taga saan siya? Yung naririnig mo yung journey niya, naintindihan mo yung tinatawag na kanyang karanasan. Ang saya ho pag may bago. Kaya dito po, mga minamahal ko, God is encouraging us, mga minamahal ko, na muli tayong bumalik sa pagsishare ho ng gospel. Next slide, Nak. Ayan po sinabi ko sa inyo kanina, kay gandang pagmasdan mula sa bundok ang mga paa ng sugo upang maghayag ng kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Sa huli ho, mga minamahal ko, and I will end up with this. Slide, Nak. Dito ho, tatapusin po ito. Ito po ay si William Borden. No? William Borden, mga minamahal ko. Pag tinignan ho natin, mga minamahal ko, siya po ay nabuhay na 1887 hanggang 1913. Isang American Christian, a missionary, a philanthropist. Siya po, mga minamahal ko, nung panahon na siya po ay 16 na taon, 16 years old, isinuko niyo ang buhay niya sa Panginoon. Siya po ay pinanganak sa isang mayamang pamilya. At siya po, mga minamahal ko, ay nagmana ng milyong-milyong dolyares ng panahon na yon because of the mining, mga minamahal ko, company na pinana niya sa tatay niya. Pero alam niyo, nung ito pong tao na to, ito pong si William, no, nag-aaral po ito sa Yale, mga minamahal ko, Yale University. Nagtayo siya ron, mga minamahal ko, ng grupo ng mga Kristiyano na ang gawain, ipangaral mabuting balita. Isang grupo ng Kristiyano na lagi nagpipray. Ito pong tao na ito, sa murang edad ho neto, yung buhay nito, pinagamit niya ho sa Panginoon. Grabe. Kaya po ang impact nito, pag binasa mo testimony nito, yung impact niya sa tinatawag na school, kakaiba. Para po itong si Kuya Joey. Na ibang level, mga minamahal ko. Naikot niya po ang buong mundo nung siya po'y bata pa. At habang umiikot po siya, tinataniman siya ng Panginoon ng burden para po sa mga kaluluwang napapahamak. Pag uwi niya ho ng mga minamahal ko, pupunta po siya sa mga lugar na kung saan may mga tao na ngailangan. Minana niya ang pera niya, mga minamahal ko. Yung pera niya, ipinamimigay niya po sa mga tinatawag na ngailangan. Nagtayo siya ng mga tinatawag na mga mission house. Ginamit niya po yung kayamanan niya, mga minamahal ko, to reach out ng maraming kaluluwa. And then siya po ay nagpunta ng Egypt, mga minamahal ko. Inaral niya po, mga minamahal ko, ang lengguwahe ng mga tinatawag na mga Arab country. Na ang layunin niya, abutin niya po yung mga tinatawag na Arab country na ito. No? Umikot po ang buhay niya para sa ibang mga tao. Pero along the way, napupunta po siya, mga minamahal ko, ng Egypt, he died. 25 years old. Ang kinamatay niya is meningitis. Nung siya po, mga minamahal ko, ay nakaburol, yung mga tao, sabi ng ibang mga tao, sayang yung buhay niya. Sayang yung pera niya. Hindi niya ginamit ng maayos. Yun po ang sabi ng mundo. Ano naman kaya ang sinasabi ni Jesus? Well done, my good
and my faithful servant. Kapatid, hindi lang ang buhay binigay nito. Lahat ang tinatangkilik ito, ibinigay sa Panginoon. Ito po, nung mamatay po siya, ito po yung nakalagay sa kanyang Bible. No reserve, no retreat, no regret. Ulitin ko po ito. Sumisigaw sa Biblia niya, walang reserbasyon, walang pagtalikod, walang panghihinayang. Church, one day, you and me, we will die. Ang pinakamahalaga sa lahat, mga minamahal ko, kung paano natin haharapin ang ating pong Panginoong Jesucristo. Pero I am convinced, mga minamahal ko, na habang ginagawa natin ang pag-abot sa mga kaluluwa, God will provide for all our needs. What is the heartbeat of heaven? Compassion for the lost. Pangalawa, celebration in repentance. At pangatlo, commission for the believer. Natutuwa ang Panginoon pag nakita siya ng mga tao, mahabagin at gustong umubot para kay Kristo sa ibang mga tao. Natutuwa ho ang Panginoon pag nakita siya ng mga kasalanan na nagsisisi. At natutuwa ho ang Panginoon pag may mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Tayo po'y tatayo, mga minamahal ko.